buntag natong tanan. Atong ipadayon mga igsoon ang atong pagtuon sa the Book of Psalms. Ika 153 nato nga lesson. And we are now in Psalm 97. Let's all stand please, mag-ampot ha. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. Thank you for giving us another opportunity and time to learn a lesson from the Book of Psalms. Thank you so much, O God, for the privilege that you have given to us today. Please use me, empower me once again, dear Lord, and prepare the heart of your people sa pag-learn sa mga new principles nga angay na mong gamiton para sa among pagpangalagan ni mo, Lord. And this is for your glory, in Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is The King Who Reigns Forever. The King Who Reigns Forever. Walay laing hari, mga igsoon, nga ang iyang pag-reign hangtod kang turan. No, daghang mga hari mamatay, pulihan. Ini kamatay, pulihan na sad, lain na sad. So sa usa ka nasod, daghan kaayo ang magpuli-puli nga mga hari kay mamatay man. Pero kani nga hari, nga atong hari, mga igsoon, nga mao'y naghatag sa iyang kinabuhi para luwason ta. Ang iyang pag-reign is forever. And good news kay siya atong gialagaran. Siya ang atong gi-worship, siya ang atong gihimaya sa atong kinabuhi. And we should not forget, mga kaigsunan, nga naay gusto mo interfere sa atong kinabuhi nga magpahari-hari sad. Kay ba mo kinsa na siya? Si self. Self-king. Si King Self. O gusta'y tawag ni mo, ana. Ang imong kaugalingon mao'y magbuot. Kanusa ka mga lagad, kanusa dili. Ang imong kaugalingon mo'y mo-decide. Mupadayon ba ka o muhunong ka? Mupahuway ba ka o magkuan na ka, padayon na ka sa pagsalig sa Ginoo. So, dapat dili kita ang mag-decide. Dapat dili kita ang magbuot. Ang atong pabuton gyud ang hari nga maoy na nag-iya nato. Nasabtan nato mga igsoon. Now kaning Psalm 97 is a song that tells us the Lord is king over all the earth. Walay lugar sa kalibutan nga dili gina-domain sa atong king nga mao si Jesus Christ. It shows his power, his righteousness, and his care for those who love him. So the message is simple. God reigns, he judges fairly, and he gives joy to his people. So kung siya ang imong giila nga hari, mao na imong maangkon. Siya ni reign sa imong kinabuhi, ang iyang pag-judge dili partial, wala siya labanan, fairly mga kaigsunan ng iyang judges, and he gives joy to his people. So it means kanang joy dili na nato gina-effortan mga igsoon para ma-joyful ta. Ihatag na sa Ginoo ang ato rang buhaton, ato siyang alagaran. No, we are not going to effort for joy. Ang atong i-effort is atong obedience sa Ginoo, atong pagtuman, especially sa iyang sugo sa Great Commission. So, magbuhat lang yun taana, kinasing-kasing nga pagbuhat, mahibong nalantad, there will be joy in our heart. Magmalipayon atong kinabuhi. So, kani, mauni siya ang focus aning Psalm 97. So, tulo ka butang aning pagtuon sa Psalm 97. Number 1, the Lord reigns in majesty. Ang iyang pag-reign, ngilngig kaayo mga kaigsunan. God is king over all the earth. His rule brings joy and gladness to those who recognize His authority. Mao na daghan mga Kristohanon nga magulanon ang ilang kinabuhi because naay panahon sa kinabuhi sa mga Kristohanon nga dili na ma-recognize nga ang Ginoo maoy hari. O kanusa man na mahitabo sa kinabuhi sa mga Kristohanon kung ginibati na ta nga kita nay hari, pasabot kita nay mo desider sa atong kinabuhi parte sa pagpangalagad.
Are you following? For example, ikaw, sulwiner ka, gikapoy maka, di nako, kapoy man. Mudisidir na ka, diritsog, di naka, kay gikapoy ka. Mura kag wala, gisugo og hari. Yang hari, gunay nag-ingon ni mo lakaw. Ang hari, nag-ingon ni mo itudlo. Ang hari, nag-ingon ni mo nga, kanang buhatan ni. Unya, sa dihang kapuyon ta, sa dihang gilaayan ta, sa dihang napikon ta, ato lang disidiran diretsog, di nako. Uy, wa ni mo gi-recognize si Kristo isip hari, mo may nagsugo na to. Mo na nga sa dihang imong gikomit ang imong kinabuhi sa Ginoo, unya pag abot sa unahan imong gibawi, awa ka nag-recognize nga ang Ginoo mo'y hari nimo. So sa may mahitabo, wala kay joy. Wala kay kalipay sa kinabuhi nimo. Magbagol-anon ka, unya ana kapait, pag maunay estado sa imong kinabuhi, makakita kay kag tawo nga malipayon, mura kag masuya ba? Tawa na niya. Tawag-tawa uri mo nga gisapot ko. Maguba samot ang imuhang kinabuhi. So, ang pinakanindot, recognize Jesus as our authority. So pag ma-recognize na nato mga kaigsunan, makasabot ta nga siya mo'y ni-reign sa atong kinabuhi in majesty. Tanawa sa verse number 1 and verse number 3 to 5. Psalm 97 verses 1, unya luksuta sa 3 to 5. Ingon sa verse number 1, the Lord reigneth, let the earth rejoice, let the multitude of isles be glad thereof. Tanawa, all the earth, kaya sa Ginoong iparejoice. Let the earth rejoice. Ang earth, Diyod, mao'y command sa Ginoo, let the earth rejoice. So kung kaya sa Ginoo, mga kaigsunan, nga ang tibuok kalibutan mag-rejoice, ikaw pa, asa di ay kadapit? Wala ba ka sa kalibutan o wa kay kalibutan? Nakalimot ba ka nga naa ka sa earth? Wa naman ko sa Mars good. Earth raman nag-iingos Ginoo. Kuyawa sa imong feelings naka sa Mars. Diba? Tanan. Unya sa dihang murul na ang Ginoo sa imong kinabuhi, mo na siya magdana na siya joy. Mo na nga sa dihang ingon diri sa Psalm 97 verse number 1, klaro kayo ang statement sa Bible, the Lord reigneth. So sa dihang mo reign siya, let the earth rejoice, let the multitude of isles be glad thereof. Tanawas verse number 3. Verse number 3. A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about. Hindi ka magmalipayon, anak. Tanang anak sa Ginoo na magay mo kontra, pero naay mag-una to destroy them. No, there is a fire. Protection man ni nato. There is a fire that will go before us, unya i-burn ang mga kaaway. Verse 4. His lightnings enlightened the world. The earth saw and trembled. Tanawa makikita ka mga kaigsunan nga nikilat ba? Pasalamatan ni atong lugar. Milagro na kay nang ang kilat maabot yuta. Pero naagi nasod mga igsuon nga ang kilat murag yun o kanang orkestra ba nga kuyaw kayo murag ga may gani wata dito. Di ba? A country like Singapore tungod anang ilahang magnetic diha sa ilawom, mo connect man na sa kanang lightning, delikado kayo. Tungod sa ka-high-tech sa lugar ba? O kita, kana namang payong, samin, mag-uwan gani, italikod ang samin.
Ayaw mo pagpayong. Di ba? Unya ang mga igo, katong mga kahoy. May katong mananagat, wala mo ito nagdag sa amin. Wala po ito gadag payong. Unsay na igo ato? Ang Petromax. Mo ba? Wala gina nila giapil og sulti. Ayaw mo pag Petromax. Dapat apil na. So, kuyaw kayo kanang lightning ba? According sa Bible, mga igsoon, His lightnings enlightened the world. The earth saw, kita na, ang gipasabot, and trembled. Ang pangutana sa diya, makita tagkilat, wa pa ta na reminded sa Ginoo nga, grabe ha, Ginoo raw gyud makahimo ani. Di man si Zeus mga igsoon. Abi kay si Zeus mo gada og kanang kilat. Dili siya oy. Our God, the King of Kings, mga igsoon, mao'y nagpakilat ana. Unya dili ta ma-reminded that there is God when there is lightning. Mo nakadakilat mga igsoon na ay Ginoo. Iya man ang lightning. Dapat ma-enlighten ta. In verse number 5, the hills melted like wax at the presence of the Lord. Di ka maulaw ana nga ikaw sa dihang ikaw ni approach sa Ginoo, mura kag skinsa, magana ka. Maminaw ka sa mensahe, mura kag correct. According sa Bible, mga igsoon, ang hills, murag malanay, mga igsoon, melted like wax at the presence of the Lord. At the presence of the Lord of the whole earth. Nya, mas ngilingig ka pa kaysa hills? Di ba? Tanawa lang ang mga tao worship sa Ginoo. Tanawa ang mga tao maminaw sa mensahe sa Ginoo. Labaw pa ta, murag mas ngilingig pa ta aning hills. Ang hills melted in the presence of the Lord. Kita makadungog ta sa mensahe, labi nagmaigo ta. Mura ta og kana kuan ba? Grabe kita mo react ba? Grabe kita mo react sa mensahe. Pero di giingon sa Bible kung tinuo jud ka nga niila nga ang Ginoo maoy atong authority, ang Ginoo ni reign in majesty. Uy, mura ba og kanang pagkilat ba? Murag kanang nitukad bitaw ang orkestra bitaw. Tremble ka eh. You will melt like a wax. No, dili ka magpasigarbo sa imong kinabuhi. So una nga gi-introduce diri sa Psalm 97, the Lord reigns in majesty. Number 2, the Lord rules with righteousness. He rules with righteousness. God's throne is built on righteousness and justice. His judgments are always fair and true, even when hidden from human eyes. Usahay makaingon ta unfair maning Ginoo. Daghan kay mga judgment, mga igsoon sa Bible nga makaingon ta nga, uy, nganong wa man na nakit is Ginoo? Uy, nganong gialaw man na sa Ginoo? Uy, nganong sa ilaha okay raman? Nganong sa kanang diri-dili man? Ingon na ba daghan kay tag makita unya usahay ma-mix na to mga kaigsunan ang balaod sa Biblia ug ang balaod sa tao. Ma-mix na to ba? Unya mahimo na to nga ang balaod sa tao, balaod sa Ginoo. Daghan ba ang balaod sa tao mga kaigsunan kay usab-usab na guna kapila na nagiutro. Nakuha na to. Pero kung imong gituhuan nga ang Ginoo ni rule siya with righteousness, nituo ka nga ang Ginoo giyahan ka sa imong pagkinabuhi, mga igsoon, just rely on the Lord's guidance. And through His Word, you will learn His ways. Kaya naadri giingon diri sa atong lesson, even when hidden from human eye. Ang Ginoo, ang iyahang judgment, righteous gyapon. Bisan sa atong pananaw, murag wa ta kauyon, kay di ra bagyo ta kauyon. Ang utok sa Ginoo, atong utok mga igsoon, layo ra kaayo in comparison.
Unya gi-declare na guna as Ginoo nga my thought is higher than your thought. Ang imong thinking is different than the thinking of God. In verse number 2, mga kaigsunan, English Bible, clouds, verse number 2, clouds and darkness are round about him. Righteousness and judgment are the habitation of his throne. Righteousness and judgment. So, nindot kayo tanawon ba? Yung mga naon ang panganod and darkness around about him. Kung imong imaginon, kung unsay ang iyang trono, no, gidayan-dayanan mga kaigsunan, righteousness and judgment are the habitation of his throne. Lukso ta mga kaigsunan sa verse 6 to verse number 9. The heavens declare his righteousness and all the people see his glory. Naapil ba ta ani nakakita ta sa iyang glory? Unsa ka kanindot ang Ginoo sa atong kinabuhi? Nakita ba nato kung unsa siya kamaayo ug unsa ta ka laksot mga kaigsuonan ug iya tang gipakabanaan? Mao gyud gisulti diri sa Bible nga kinsa man ko nga imong pakabanaan. Kinsa man ko nga imong naugan. Mo na kita dili ta magpakaaron ingnon mga igsuon oy nga di kita masipyat. Uy, ang kuno na to nga mga tao gyud ang sipyaton. Amen. Mao na kung dili ta mo tan-aw sa Ginoo nga naa siya nga mo-rule sa atong kinabuhi with righteousness, amo na kita sige ta ang atong magtan-awon ba kitaray sakto ang uban sa iyo pirmi lang unana ba dili oy ang Ginoo mo'y sakto. Kita mo'y pirmi sayop. Di magyud nato ni insakto tanan mga igsuon. Bisag kapila pa ta mo take og exam di gyud ta ma-perfect. Nakasabot mo? Bisag pag ang kinatiguangan aning kuan diri sa kalibutan ba kinatiguangan examons kinabuhi hagbong gyapon. Di ba? Kay kung palaguto na siya maglagot mo gyud na siya hagbong. No. Kung pangayuan mudi. Oy, hagbong na sad. Mahagbong jud ta oy. Dili pwede nga ma-perfect na to atong kinabuhi. Pero ang nakanindot lang na ang Ginoo nga mo-guide na to mga igsoon sa iyang righteousness. So, in verse number 7, confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols, worship him, all ye gods. Tanawa, di gyud mo sugot ang Ginoo nga naa kay idols. Si Solomon, mga igsoon, 700 wives. Gipunan pag 300 concubines. Giiskot na sa Bible. Pero tanawa, basaha ang gisulti sa Bible, mga kaigsunan, nasuko ang Ginoo kay ni-worship siya sa mga Ginoo atong mga bayana. God will be angry with idols. O karon, ang idols nato lahi man. 'Di ba? Anything that hinders you from serving the Lord is considered as your idol. O tanawa, dili na kinahanglan naa kay uskalibo. Bisag wa kay imo mga kaigsunan, daghang idols ang mga tao. Aminaw ta? Ang idols na to nagbabag nga dili ka kasulwining, nagbabag nga di ka kasimba, nagbabag nga dili ka katuman sa gisugo sa Ginoo. Daghan kayog babag, daghan kitag rason. Rason nga dili ka mangalagad, rason nga di ka mosimba, rason nga di ka mobasag Bible, daghan kaayo eh. Mo na gitawag og idols karong panahon sa mga Kristohanon. Mga unbelieving people, literal man na. Naamag yun na sila mga idols. Nga graven image gyud. Di ba? Ya karon luwas naman ta. So wala na tong graven image. Asa naman nato gibutang? Di asa atong kasing-kasing. Nagababag mga igsuon nga dili ka katarong sa pagpangalagad nimo sa Ginoo, and that is still considered as idol. In verse number 8, Zion heard and was glad,
and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgment, O Lord. Pagkanindot, ingon ana pa lang ang makita sa mga tao karon ba, mga Kristohanon, nga sa dihang ang Ginoo muhatag na sa iyang pulong, malipay bitaw. Dili kay ato sa ning timbang-timbango ning mensahiya. Kuyaw, timbang-timbang, mura magkagtaga kuan, taga talyer. Ang sa talyer ba na, kanang taga, kanang junk shop, may talyer kay ayuhanan managkuan, sakyanan. Mura magkagtaga junk shop, nga timbang-timbangon o sa nimog, naabay balyo. Basta pulong sa Ginoo, naagyan ay balyo. Paminawa ang paraimo, ibutang nang di paraimo, kaya na imo kuha ana. Imo mabunghot doon tanan mo, nagsaputon ka. E pa, naminaw mo? Mo man dili ka ma-enjoy sa mensahe, agrabiha nga hanukan. Basta tempa, imo buday gihurot po. Pamahin po na imo tapad, uy. Share biyataan eh. Usa ka mensahe, lain-lain ta og dawat, kay lain-lain ang pagpahimatngon o pagtudlo sa Ginoo nato. So, ang importante, dunay kalipay. Nag-rejoice because of thy judgments. Pulong sa Ginoo maning judgments, mga igsoon. So when the word of God is given, the people of God should rejoice. Amen. O nabay rejoicing? O nagbasa ka sa pulong sa Ginoo, nabay rejoicing? Amen. O sa imong personal reading ba, nabay rejoicing? Amen. O di dapat na obedience? Hello? Amen. O, dili lang kay kana, dapat na ay pagbasa jud. O, kadungog kag mensahe, naabay rejoicing, imo nabati sa imong kasing-kasing, keep on coming. Keep on listening. Okay, kung tinuod yun na rejoicing, gaatang ka mga igsoon sa atong posting. There is rejoicing. Oh, unsa na yung tabo sa atong posting? Unsa man pitsaha ang katapusan? Ha? Unsa ang katapusan na post? Awara mo, wala gi mo gasunod. April 1. Nana, di ay. Nana, uy. April 1 pa taon, ingon ana nakadelay. No? Ingon ana nakadelay, pero sige lang. Padayon lang taan sa pagpangalaga sa Ginoo mga igsoon. At least naara nang mensahe diha, malusot ra na. Labaw na gyud sa mga men. Pasensyahin ninyo atong editor anang mga men kay busy kayo, busy. Busy kayo. Wa ko no siya wala ga-edit bitaw ko gabi eh. Wa ko nagamit og headphone. Para makakopya siya ba? Pwede di ay headphone di ay. Wa ko nag-headphone. Gabi eh. Kadlaw naman to nahuman. No, nahuman ko edit mga alas 3:30. Nya di gyud ninyo paminawon. Wa gyud mo eh. Sino si pastor pa? Oh, ginaya style ay kanang pagkonsensya ba? Dapat makonsensya gyud mo eh. Wa mo ko nagpakonsensya, makonsensya pud mo eh. Gipuwawan na sa pagtuon. Gipuwawan pa na pag-edit. Oh, pero di biya promise biya kundi na ko magpuwaw. Pero pasiloan lang ko ka gabi ha. Di na mausap. Di na mausap. Kausan na lang. At least naapay reserved. Kausan na lang. Kausan na lang. Verse 9. For thou, Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Tawar, good na ay daghan nagpakaginoo, including na sa atong self mga igsoon. Pero bisag kinsa pa na sila nagpakaginoo sa atong kinabuhi. Tan-awa gud na Ginoo gyud nato, tinuod nga Ginoo mga igsoon. Nga mo'y nagluwas sa atong kalag.
nga mo'y nag-invest sa iyang kinabuhi para mahatagan tas paglaom nga makaabot ta sa iyang gingharian, mga kaigsunan, gitawag na siya high above all the earth. And He is exalted above all gods. Ingon ana nga klase nga Ginoo ang atong Ginoo. Pero yanuhon na natong talikod ba? Yanuhon na natong talikod kung maglain ang atong buot. Yanuhon na natong absent kung panalitan wan at ganahi. Yanuhon na nato siya og eject sa atong kinabuhi kung di nanindot ang dagan. Si Kristo kinabuhi iyang gihatag. Nindot magdagan sa atong kinabuhi? Mao nang gihatagan ta sa iyang kinabuhi? Nindot ba? Dili oy, padunggot tag impierno. Asa may nindot ana? Pero bisan pa according sa Bible, bisan pa nga gi-consider nato ang Ginoo nga enemy, siya naghatag sa iyang kinabuhi nato. When we were enemies, He died for us. Unya karon, giaway ra ta og mga tao diha. Ang Ginoo man atong talikdan, nabali man. Mo na ayaw gyud mo og talikod gyud sa Ginoo gyud. Once nagihatag nimo imong kinabuhi, never get it back. Ayaw gyud. Mo na giingos Bible ba nga when you put your hands in the plow, commitment man na. So kung ni-commit na ka, imo na nagibutang diha, ayaw nagkuha. Don't look back, mga igsoon. Imo naman ang gibutang. Muna maghalo ang balat sa tinalupan. Padayon gyapon. Bisag nagsago na imong sipon o imong luha. Padayon gihapon. Di ka gabi na kay kapoy na kayo. Si Kristo kaha usa kay gibati ni ato mga kaigsuon nga after sa gibunal-bunalan ug tamas ginhawa gilansang siya sa krus. Usa kay gibati ni ato. Sama baka sa imong gibati karon nga niingon ka kapoy na kayo. Di na ko. Oh, ana ba? Parihas bag level? Why layo ra kayo. Pero tanawa si Jesus ha, dili iyang sipyat. Iyang gipas-an ang imong sala. Pila kalatos iyang nadawat tungod sa imong sala. Ato ang sala, mga igsoon. Unya wag siya na-give up. Murag gingon nga, He never gives up on us. He never give you up. Unya sa dihag ikaw kuha na ka, lisod-lisod ka sa kinabuhi. Sa unsa pa na klaseng kalisod inyong kinabuhi, mo give up ka sa Ginoo. Kamo yun ako na ana. Dapat why kuha na? Why kuha ay kamot, mga igsoon? Naana ka diha. Keep your commitment till the end. Di ba? So if you cannot continue, then that's the end. Mas may pamawa na lantaan ng kalibutan. Maybe na the ending or kanabitong the end part sa pastor kung ang kamatayon jud. Kay once na ikaw naakadiha sa buluhaton sa Ginoo, ang mga pastor pag mahunong na mura na sila kamatay pud. Yan naman because it's a commitment that the man of God cannot withhold, cannot stop, cannot turn back. Muna siya ang commitment. Pero kung ang imong commitment mura nag-istorya, ibutalan nimo diha niya, pwede nimo kuhaon aw dili ka tinuod committed. Committed. No, dili English imo Tagalog. But the Lord is always just in His judgment. So naagyoy bugti ang mga desisyon ni atong buhaton sa kinabuhi. Number 3, the Lord rewards the righteous. Ay kabalaka, kung mupadayon ng jug ka, bisan pa og nagkadugo na, padayon naghihapon ka,
bisan pag gitamay ka, bisan pag giaway ka, bisan pag gipabugatan ka, padayon ra gyud gihapon ka, paabuta kay naagi reward. Those who love God must turn away from evil. He protects the people and gives them light, joy, and deliverance. No? Ayaw sugot nga makuyog ka ngadto sa mga evil. Now, there is no other goal ang kanang gitawag og evil, mga igsoon, to destroy believers nga dili na sila kapangalagad sa Ginoo. Kay mo gyud ay main goal sa yawa gyud nga to stop you from serving the Lord. So kung panalitan ay mga panghitabo sa imong kinabuhi nga mura magnawa ng imong gana sa pagpangalagad sa Ginoo, stop it. Puro ba ka nang na-discourage na ka ba? Di naman ko ganahan mo mag-share sa pulong sa Ginoo. Di naman ko ganahan nga kanang kuan. Huno nga na, kay nga naman nakapawa man na sa imuhang kanang encouragement. Na-discourage man ka. O daghang kay mga Kristohanon, gipili nila ang ilang trabaho kaysa buluhaton sa Ginoo. Tanawa, sa dugay-dugay, nagdugay, naluya. Ang atong kalipay naa sa buluhaton. Kay naa diha mga kaigsunan gipreparar sa Ginoo ang para sa ato. Sa di man ta kakita kay nagtuo man ta nga ang para sa ato tuwa dito sa atong pangita. Wala man sa sige ka pangita dito, wa jud nimo nakit-in noon. Wa man naging sa Bible, sige nimo pangita sa imong kinabuhi na wagtang na hinuon. Pero imong gitugutan nga mawagtang nga imong kinabuhi for the sake of Christ, nakit-an hinuon nimo. Biblical man na. Amen? O tanawa, mag-istorya ganita, pag-improve sa atong pagpangalagad sa Ginoo, marag, huyang kay ba? Luya kay mo basta for improvement. Pero pag usik-usik sa oras, lingaw-lingaw sa unod, okay kay ta. Nakita na to atong diferensya. Di man sala nga mag-enjoy tas kinabuhi kay part man na sa atong kinabuhi nga mag-enjoy ta. Pero not to the extent nga wa na tay kalipay sa pag-improve sa atong pagpangalagad. Amen. Asa na giduot mo sa discipleship, mura mo og kanang discipleship. Kung say kalipay sa Ginoo, kasakit man sa imong kasing-kasing hinuon. Unya mag-expect nga tagaan ka sa Ginoo joy nga ang iyahang kalipay kasakit man nimo. Mo nang Ginoo nang iyon siya ang iya ra tagaan og tinuod nga kalipay katura nga nalipay sa unsay makapalipay niya. Una kung tinuod ta nga malipay sa makapalipay sa Ginoo og gipakapinan sa Ginoo na mga kaigsunan og partida. Painkamon pa ka, samtang ka discipleship ka, wa maghapoy gana. Mo na masusi man na mga kaigsuonan niya. Ang Ginoo naglantaw ba diha sa atong kasing-kasing kung naa ba kay kasibot, naa ba kay desire ug ana ba ka kainit mga igsoon kung unsa to makapahimaya sa Ginoo. Ang gibuhat sa mga Kristohanon karon sige pamantay sa sayop. Sa mga sinultian, sa mga sinuluban, sa mga linihukan, sa mga kanang kuan, sa usa na lang pansinon ba? Pero wag kita kakita mga igsoon, wala tay gugmas kalag. Amen. Nabisita ang uban mga butang diha unsay mga sipyat sa mga tao pero ang kalag wa na. Ato badlungon atong kaugalingon. Kita matanan? Badlungon nato atong kaugalingon. Naanay gihatag nga giya ang Ginoo sa atoa. Magkaiusa ta, pundok ta diha. Kay dunay reward sa mga righteous. Sabot anang righteous, katong mga naay pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Wa may say laing isugo sa simbahan. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Mga igsoon, ayaw sayon sayuna ang mando. Go ye into all the world. Ang pagtuyok lang din sa Lapu-Lapu, mga kaigsunan, pilay gasto.
Pila gasto? Mutuyok-tuyok pata sa Cebu. Kay world by gingon si Ginoo. Cebu pa lang na, Cebu. Pila gasto? Mutabok na taglaing island, magadto na ta sa Republic of Bohol, pila may gastuhon kung mutuyok ta didto. Hindi ka nga, namin nangadto, pastor, namin nangadto. Kisa may gimanduan sa Ginoo. Ang usa ka church, gimanduan sa Ginoo to go into all the world. Namiday ka nga, na may naglihok dito, pastor. So, unsa may ambag nimo dito? Na kay nailhan dito, niya imuhang gisuportaran? Para makaingon ka, it's done? Matag simbahan kung maunay mentality, nga tuwa na may nag-work dito. Mga hinay kayo ang progress, mga igsuon. Pero ang tanang simbahan magunahuna nga ang scope world lagi agingon si Ginoo go ye into all the world lagi. Di mapaspas ang development. Kay ang tanan nagunahuna man ang tanan nga responsible ko sa giingon si Ginoo to go into all the world. Pero alam tayo unahuna nga may nagmission din ha, may nag-adto dito. Maato na, di maato na yung usa ka barangay sa usa ka simbahan. Mo na mga kaigsunan, dako kay tag kapakyasan, mo na way reward. Yang Ginoo mohatag biyag reward samtang naapat ta diri. Labaw nagiadto na to sa langit. Mo man ay rewarding kaayo kanang kalag. Mo na gifokusan nato diri mga kaigsunan, it is not the fellowship. It is the discipleship. Maunay atong fokusan dapat kay mauna diha ang dunay nindot kaayo nga reward. 10 to 12. Ingon sa Bible, ye that love the Lord hate evil. He preserveth the souls of his saints. He delivereth them out of the hand of the wicked. So, if you really love the Lord, be careful of your peers. Maybe your peers is stopping you from being fruitful. Wala na ba, pabugat na siya sa imong kinabuhi, nga murag di nakakakita, ug unsay gibuhat ni Christ dito sa cross para luwason ta. Unya, nawa na si mga nahuna, mga kaigsunan, wa na kay pakialam, mga impierno na sila diya, mayroon nga impierno na mga salbahis na mga tawhana. Wala ba na ningon na Ginoo diri nga nay salbahis? Pulong ra man na sa tao mga kaigsunan nga ay na kay salbahis kinang pulunga mga kaigsunan ang naghimo ana salbahis pud. Palikayan gyud as Ginoo nato ang mga evil people. Kay way lain mga kaigsunan. The devil use the evil kanang people or evil deeds to stop you from winning souls. Ang battle ani is soul winning. Ang battle mga igsoon, mupadayon ba kag soul winning o muhunong kag soul winning? That is the game nga atong giapilan. Mauna nga race ang atong gidaganan. So sa imong pagdaga, daghan kay mo ali diha, lingaw-lingawon ka, di nakaka-focus sa mga kalag, di nakakakita. Mo na nga, kung tinuod ka, nga nahigugma sa Ginoo, kayo nang makababag sa imong misyon. O niya, ningon diri sa Bible, He preserved the souls of His saints. He delivered them out of the hand of the wicked. Mo na, daghan kay mga barkada, o niya, pagkahuman mo na, nalingiw na. Ganun, nalingiw man ka sa imong focus, kaya nalingaw man ka. Nalingaw na ka diha, nilingiw na ka sa imong buluhaton. Una ayaw jud. Anything that will discourage you mga kaigsunan, anything that will discourage you from winning souls, from making disciples, ayaw gyud ana. Palay-ig yun ang mga tawhana. Kana bang way laing topic kun dili kana mga sagunsa na lang nga way labot jud ang kanang pagpangabig og kalag ba. Walay labot ang buluhaton nga gihatag sa Ginoo. Unya, ma-discourage na ka sa imong kinabuhi kay maka-point man dito sa kanang problema ba?
mabugat samot. No? So, do we love the Lord? No? Expect preservation. Expect that God will deliver us from the hand of the wicked. Verse 11, light is sown for the righteous and gladness for the upright in heart. So, naay light, naay gladness. So, kita sultihan ta sa Ginoo that ye are the light of the world. So, samtang gipadanag na to ang kahayag, ma-feel na to mga kaigsunan that there is gladness in our heart. Ninduta anak mga kaigsuon nga, ang uban ngit-ngitan sila, ikaw na kay kahayag na nakaiwag kanila. Ano na, nindutas gibati ni mo anak, eh. Kasi imo sa puungan ba, ako ra ni hayag. No? Daga kay mubato nimo. Kinahanglan i-share gyud na nimo nya, mao man nay aton trabaho. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, it is God that will put light in our life. It is God that will give gladness to us if we are upright. In verse number 12, rejoice in the Lord, ye righteous, and give thanks at the remembrance of His holiness. Amen. Rejoice in the Lord. So, samtang nangalagad ta mga kaigsunan, ayaw jud ingna nga kanang magbagulaanon ka. Na may mga kabugaton sa kinabuhi. Pero sa dihang ibutang na nimo imong kinabuhi mga kaigsunan diha sa pulong sa Ginoo, diha sa pagpangalagad, ang kalipay ba mo balik oy. And then God will provide you things, places, people that can bring back that joy in your heart. Nindot kaayo ang Ginoo mo amping sa iyang mga tao, mga igsoon. Dili gyud siya musugot nga musagyad jud ka sa imuhang kasakit ba? God knows how to rescue His people. God knows how to provide the needs of His people. God knows, mga kaigsunan, how to make you happy, joyful in serving Him. Ang importante, mangalagad pa ka. Ang pangutan na imong kaugalingon, mangalagad pa ka. Pangutan na yun. Mulagi mo ng utan na. Mangalagad ba ka? Oh. Ayun na lang pangutan na imong tapad, mangalagad ka. This is an individual commitment. Dili ta pwede mo commit. Ako, di ko pwede mo commit para sa kong anak nga si Timothy, mangalagad jud ni siya. Iya nang tulubagon sa Ginoo unsaon niya iyang kinabuhi. All I can do is to guide him, teach him, let him see, no, kung unsay iyang makita unsaon pagpangalagad ang Ginoo. So, mora gina. Pero sa pagdesider, siya gyud mo desider. Kung mangalagad ba siya di, pagpastor ba na siya di, iya yun na. Sa probinsya, mga igsoon, maglakaw pa na silang lagyo kayo. Pero mangadtog yun na silang simbahan kay manlimpyo. Muna makaingon ta ba nga, naagyo'y heart para sa Ginoo. It is their joy that they could participate in preparing the service for the Lord. Preparation man. No? Bisa na pag-prepare sa mga lingkuranan para ang mulingkod, di makabulingit ilang lubot. Kadako na anang kuwan. Ambag mga igsoon para sa na ay reward na. The Lord will give reward to the righteous. Magdepende mo na sa imuhang kasing-kasing. Gibuhat na nimo because you want to honor God. Gibuhat na nimo because you want to serve the Lord. Diba? Part man na sa kanang discipleship mga kaigsunan because we are here to learn so that we could share it. So nakaambag ka, anything that we do, it should be done for discipleship. Amo na reason nagpundok ta, nag-learn ta mga igsoon para ikapasa na to. Amo na ningon ng Ginoo na ay reward. Diba? Unya ay rejoicing yun. Di pwede nga way rejoicing. Lingaw kito sa una eh. So, asa naman ang mga youth? No?
Nangawa man ang mga youth hinay-hinay. Because the world is poisoning them. Nya, makabantay mo para ma-retain ang mga young people, lingawon. Pero kay ba mo asa ang tinuod o kanang mo-endure nga joy, naa sa kalag. Ma-in love kay kag kalag, you will never depart sa buluhaton sa Ginoo. Ug mo nagipaning kamutan nato, mo ni kaning ato mga tumutubo. Umot kung manubo ba ni sila. Ato gyud silang i-point anang kalag jud. Kay kung dili ni sila mahigugma sa kalag, kandidato pod ni nga mukagyaw. Oh, sa may makapakagyaw nila kanang ibutang sa yawa nga kagaw sa ilang utok. Oh man, that is what the evil will do. Sa ilaha, butangan og kagaw ilang utok. Oh, kagyaw. Oh man. Di ba? Pero na, unsa may ibutang sa yawa sa panimalay, away. Bali-balihon na ang yawa, away gyud. Wa gilain. Pero kung di na to siya pansinon, joy, gladness. Mo'y gingon sa Ginoo diri. Di ba? So ang sikreto atong ilhon mga igsoon, kinsa may hari na to? The King who reigns forever. No limit. Hangtod sa hangtod nga pag-reign sa atong kinabuhi. Walay mo puli, walay sarang makapuli, o obviously, hindi pa puli. No? Wa na'y makalupig man, way makatupong. So, morning haria mga igsoon nga atong gipahari, dapat paharion gyud nato sa atong kinabuhi ang atong Ginoong Hesukristo. And He is the reason why we are here. He is the reason why we labor. He is the reason why we go and preach the gospel to every creature. There should be no other reason mga igsoon. Nakasabot ta? Kay kung ang reason lang nimo nga magbisita kay para makakita ko sa akong crush. Awa to siya kuan, wala to siya walay reward. Kaya ang muhatag na imong reward ang imo mang crush. And one day you will be crushed like a candy. Dapat ang Ginoo gyud atong reason. Nakasabot ta? Mo sa ni bantayan nato kay kung makita sa Ginoo ang imong sincerity, i-open man na sa Ginoo imong kasing-kasing jud. Kay mo nganong lisod kayo sudlon ning atong kaning pamaagi mga igsoon para maka-discipleship ta og tarong. Kuan mo gud kay siya ganang nindot kay ba? Nindot kayo nga pwede ka mabali kung dili ka naka-in-tune ngadto sa Ginoo. Kay naa man gyud dinagko man nga prophet. Ang imong kasing-kasing, not for that. Mabalintong ka. Gabot sa unahan, awa na. Kapalit kang sakyanan, Pastor, naami ron sa kuhan, di sa miksimba ron ha, kay sulito lang na mo, mahal gisulina. Naabot taong ka diha, Brad. Naabot mo ka diha in town, break in mi, Pastor, break in. Oh my God, going. Pag-amping yun mo, check-up-check-upan na yung ligid. Basig mulupad na. Anak, Ginoo gyud yapon. Diba? Wa may boring mga igsoon. Dili gyud boring ang Ginoo gyud. Dili boring ang buluhaton. Diba? Wag gyud. Makalipay gyud siya. Abot lang kung dili mo, kung wa mo ka-experience na, kung unsa ka grabe ang joy, nga makita nimo that there are people getting saved, na change ilang kinabuhi, unya nag-share na sila sa gospel. Mo gyud ay pinaka-joyful gyud nga makita nato sa mga tawo nga atong giatiman. Amen. Ako magtan-aw ko ninyo, kamo naglihok na pod, lipay ko magtan-aw ninyo Kaya po may bunga. Pero ay mo kumpiyansa. Kaya nga bunalanan sad mo. Kisa may mamunal ninyo ang yawa. Pitlokonon mo.
No? Para hunong mo ba? Kay piting lipayas Ginoo sa inyong gibuhat. Masuko mangyawa na. Pero di ta mahadlok kay siya man atong hari. Kunya, He is higher than any other gods. No? Including the devil, mga igsoon. Alright? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you Lord for this morning. Thank you for the opportunity nga nakapaminaw mi sa imong mensahe. Salamat kay Lord sa imuhang paghatag kanamong opportunity sad nga mahimo minimong katawhan ug ikaw ang among hari nga dapat among ilhon gyud Lord ang imong authority sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa higayon usab nga imong gihatag namo nga nahimo ming bearer sa imong ebanghelyo nga mao'y naghatag og kapaniguruhan sa kaluwasan sa mga lost, sa mga nangawala. O salamat kay Lord sa assurance of salvation that we have in our life. And I pray that the gospel that you entrusted to us, we will be able to share this to those who are in need, O Lord, and not to be afraid sa pagwali, not to be lazy in going, but to be excited and help us, Lord, to persevere bisag naay mga hindrances sa among kinabuhi. And please help us not to look back as we put our hands in the plow. Salamat kay Lord, and all the glory we give it back to you this morning in Jesus' name. Amen.